Pa, masyado pang bata si Chris para pag-usapan ng tungkol sa kasal. Na hindi pa nga siya tapos ng masterals niya. So you should stop setting him with different women. Narinig ng babae na wika nga ng amo nila, ng nanay niya. Habang tahimik na inihahapag nga sa mesa, ang dinner na hinanda nga nila para sa pamilyang pinagsisilbihan nila. Come on, Carlos. Kami nga ng mama mo, 18 taong gulang lang, nung ipinagkasundo at saka ipinakasal ng mga magulang namin. Nasa edad na si Chris para isipin ang ganitong mga bagay. After all, siya ang magmamana ng negosyo natin. Ayoko naman na lumisan sa mundo na hindi nakikita ang magiging apo ko. Wika naman ang matandang lalaki. Saka, hindi ko naman siya pinipilit. I just want him to meet some fine woman from well-known families. At tignan kung may mapupusuhan ba siya. He's already what? Almost 23. Pero, ni isa wala pa siyang naipakilalang girlfriend sa atin. Dagdag pa nga nito, bahagyang nakaramdam ng kirot sa dibdib ang babae dahil doon. Siya nga pala si Bianca Santiago, 20 taong gulang at kasalukuyang nasa ika-4 na taon sa kolehiyo sa kursong Political Science. Bata pa lang kasi ay pangarap na niyang maging abogado. Lumaki siya sa isang maliit at liblib na isla sa Pangasinan at bago tumuntong sa kolehiyo ay napagpasyahan nila ng mga magulang niya na lumuwas pa Maynila para dito makipagsapalaran at dito maipagpatuloy ang pag-aaral. Hindi naging madali, lalo na't nakita niyang mahirapan ng ama sa pamamasukan ng iba't ibang trabaho, pero pilit nilang kinaya bilang isang pamilya. Ang nanay niya ay natanggap bilang isang kasambahay sa pamilyang Lim. Phil Chinese ang pamilya na nagmamay-ari ng Lim Estate, isang kilalang real estate company sa bansa, at sa tuwing wala siyang pasok ay nagtatrabaho rin siya sa mga ito upang tulungan ng nanay niya. But pa, hindi kaya maging distraction lang ang love life na yan sa anak namin? I mean, kilala niyo naman ang apo niyo. Mas focus niya ang pag-aaral niya ngayon. Ayaw sanang makinig nga sa usapan ni Bianca pero hindi niya maiwasan. Dahil nga nakaupo sa pagkainan ng mga to. Ang tinutukoy nila ay si Christopher Lim, ang nag-iisang anak ni na Carlos at Christy Lim, at apo ni Crisostomo Lim, na siyang nagtayo at nagpalago nga ng Lim Estate. Like I said, hindi ko pinipilit ang apo ko. Gusto ko lang na mas dumami ang makakakilala niya at magkaroon ng konting inspirasyon sa buhay. Hindi yung puro siya pag-aaral. Your son needs to loosen up a bit. At saka kung hindi man mag-work ang mga blind dates na yon, at least magkaroon siya ng bagong kaibigan mula sa kilalang pamilya. Alam niyo naman na maliit ang mundo ng kagaya nating mga negosyante. At mas maganda yung marami kang connections. Git naman ang matandang lalaki. Naiintindihan naman namin pa. Pero ayaw naman namin na magpakasal ni Chris sa isang babae na hindi naman niya mahal dahil lang sa negosyo o pera. We want our son to marry for love. Git naman ang mama ni Chris. What love are you talking about? Hindi tayo mapapakain ng pagmamahal. At saka bakit kayo ni Carlos? Hindi niyo naman mahal at gusto ang isa't isa pero naging okay naman kayo, hindi ba? Bakit kami rin ng asawa ko? Wika ng matanda kaya napabuntong hininga na nga lamang ang mag-asawa at hindi na nakipagtalo pa rito. Alam din naman kasi nila na hindi mababago ang isip nga ng matanda na gusto nga nito habang nabubuhay siya maranasan ng mga anak, kapo, apo sa tuhod at kahit na nga sino. Maabutan niya sa pamilya ang naranasan din nila. Ang arranged marriage. Ang pagpapakasal sa hindi gusto. Basta nanggaling sa mayaman at kilalang pamilya upang hindi lumayo ang yaman sa kanila. Anong taon na? Hindi na uso ang ganun pero ayaw kalimutan at bitawan ng matanda ang ganoong kaugalian nila. Bianca iha, pakikuha nga kami ng sparkling wine please. Mahinahon ang boses na utos nga ng mama ni Chris, kaya pilit siyang ngumiti at marahang tumango bago sinunod ang utos. Bakit nga ba siya nakaramdam ng kirot sa dibdib? Si Idea na nasa blind date si Chris ngayon. Well, it's because she's in a secret relationship with him.
Magmula nang makapagtrabaho ang nanay niya, sa pamilya Lee may nakilala na nga niyang gwapong lalaki. Nung una hindi siya nito pansin, at ilag sila sa isa't isa. Hindi kasi marunong umiti ang lalaki, at second year college ata siya nung unang beses siyang kinausap ni Chris, na fourth year college naman noon. Dahil nga matanda ito ng 2 taon sa kanya, nagawa nilang mag-usap at magkwentuhan sa unang pagkakataon. At saka napagtanto ni Bianca na hindi masungit ang lalaki. Parang mahal dito ang ngiti, dahil bata pa lang ito ay sobra na itong nakakadama ng pressure mula sa success ng lolo at mga magulang niya na siya ang magmamana. Kumbaga ay mataas ang expectation ng lahat sa kanya at ayaw niyang may ma-disappoint sa pamilya. Pagkatapos noon ay tila naging malapit na magkaibigan agad sila. Kapag magkasama ay napapadalas na ang pagngiti ni Chris na para bang masaya itong kasama siya. Third year college na si Bianca nang biglang umamin at nanligaw sa kanya ang lalaki. Siyempre ay natakot siya noong una kasi nga ay alam niyang langit at lupa ang agwat ng buhay nila. Ang kaso ay hindi niya maipagkakaila na nahulog na rin siya sa lalaki. Kaya naman pumayag siya na magkaroon sila ng sikretong relasyon. Sadya nilang isinikreto iyon dahil nga alam niyang hindi sasang-ayon sa kanila ang pamilya ng lalaki. Ganun pa man, nangako sa kanya si Chris na gagawa ng paraan para hindi matuloy ang mga blind dates sa kanya ng lolo niya at nagtiwala siya sa mga pangako ng lalaki at sa pagmamahal nito sa kanya. Kaya rin masakit sa kanyang malaman at marinig na may ka-blind date pala ang nobyo ngayong gabi. Anak, huwag kang nakikinig sa usapan ng mga amo natin. Mabuti na lang hindi ka nila napansin, baka mapagalitan ka ni Don Crisostomo. Kilala mo naman ang matandang yun. At may pagkabugnutin pa. Bulong nga ng nanay ni Bianca nang makabalik siya sa kusina, kaya marahan siyang tumango. Opo nay, pasensya na po. Sagot na nga lamang niya. Sige na't dalhin mo na ang wine sa kanila. Wika pa nga nito kaya yun ang ginawa niya. Saktong pagkabalik niya sa hapag, nakita niyang dumating si Chris. Agad siyang nakaramdam ng excitement sa ideya na maaga itong muwi mula sa date. Pero ang excitement na yun ay agad ding nawala nang makita na may nakasunod ditong magandang babae. Chris, iho, ang aga niyo atang nakauwi. Nakangiting tanong nga ng matanda. Yes, lo. We've decided na dito na lang kumain ng dinner kasama kayo. We have an announcement to make. Seryosong sagot ng lalaki. Is that a good news? Malawak ang iting tanong pa ng matanda. We are getting married. Walang prenong sagot pa nga ng lalaki na ikinagulat ng lahat. Wait, what? Gulat na tanong ng mama nito. Then that's what I call a news. Malawak ang iting wika naman ng lolo nito. Dala ng labis na gulat na bitawan naman ni Bianca ang hawak na wine. Dahilan kung bakit nabaldog nga ito sa lapag at nabasag. Kaya napatingin sa kanyang lahat maging si Chris na agad namang umawang ang bibig at saka lang siya napansin doon. Tonta! Quit that mess now! Sisirain mo pa talaga ang masayang gabi namin? Sigaw ng lolo nga ni Chris sa kanya. Pasensya na po kayo. Agad na paghingi naman niya ng paumanhin. Tapos ay nagmamadali siyang bumalik sa service area ng bahay para kumuha ng panlinis kahit pa nanginginig nga ang buong katawan dahil sa nalaman. Ano bang nangyayari sa'yo ha? Tanong nga ng nanay niya. Pasensya na po nay, medyo nahilo lang po ako. Sagot nga niya. O siya sige, magpahinga ka na muna at ako nang bahala dito. Wika ng kanyang ina kaya tumango siya at nagmamadaling pumunta sa maid's quarter. Pagkapasok sa loob ay agad na hinawakan ni Bianca ang dibdib, nalabis naninikip sa balitang nalaman. Pero pinigilan niya ang sarili para hindi umiyak. Sa kabila ng sakit at may tiwala pa rin siya sa lalaki. At nagtitiwala siya na may malalim itong dahilan kung bakit. Kung bakit nasabi nito, bigla na ikakasal na nga siya. Are you okay? Narinig niya ang tanong ng mababang boses kaya agad siyang napalingon at nakita nga si Chris na sinundan pala siya. Ikakasal ka na? Sobrang hina ng boses na tanong niya.
Mariin namang napapikit ang lalaki tapos napabuntong hininga at sa pagmulat nga nito ng mga mata ay mapait siyang umiti bago marahang tumango. Kailangan. Napapaus ang boses na bulong nito. Ano? Anong kailangan na sinasabi mo? Akala ko ba gagawa ka ng paraan para hindi matuloy ang mga blind dates na sinaset ng lolo mo sa'yo? Pero bakit bigla ka na lang ikakasal? Akala ko ba gagawa ka ng paraan para sa atin? Kung magpapakasal ka, paano na tayo? Paano ako? Puno ng pait na tanong niya. I'm sorry. I just realized na tama pala ang sinabi mo sa akin nung una. Itong meron tayo, it's never going to work. Nahihiyang saad pa nga ng lalaki. Kasi anak lang ako ng katulong niyo, ganun ba? Puno pa rin ng pait na bulungan ni Bianca. No, Biancs, hindi sa ganun. Giit ng lalaki. Ano? Nainis na tanong niya. Narinig ko sa lolo, nakausap ang pinsan niya. He is considering na ipamana ang Lim Estate sa apo ng pinsan niyang yun. Especially consistent honor student, cum laude. At ngayon ikakasal na siya sa isang kilalang businesswoman. Hell, hindi ako pwedeng pumayag na mapunta lang sa third cousin ko ang negosyong pinaghirapan din ng mga magulang ko. So I had to do this. May halong lungkot nga ang mata. Napaliwanag pa nga nito kaya marahang tumango si Bianca. Di lumabas din ang totoo. Na dahil anak lang ako ng kasambahay niyo. At hindi nang galing sa mayamang pamilya. Sagot niya kaya umawang ang bibig ng lalaki. Sa huli mas importante pa rin sa'yo ang estado at pera. Alam mo, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang meron sa inyo ng pamilya mo at sa arranged marriage na yan. At ang akala ko iba ka, pero mali pala ako. Dagdag pa nga nito. Biancs, wag naman ganito, please. Anong wag naman ganito? Naririnig mo bang sarili mo, Chris? Puno ng inis na wika pa nga niya. Alam mo, siguro nga mas makabubuti ito kasi ayoko rin naman na pampunta sa tao na hindi naman ako kayang piliin at ipaglaban hanggang sa huli. Kaya maghiwalay na tayo. Mariing saad pa nga niya. Wait, what? Gulat at nalilitong tanungan ng lalaki. Doon din naman pupunta ang lahat, di ba? Kasi ikakasal ka na. At hindi ako tanga para pumayag na maging kabit mo. Kaya unahan na kita. At least masave ko man lang ang ego at pride ko. Kaya ako nang makipaghiwalay sa'yo para hindi ka na rin mahirapan pa. Puno ng tapang na wika niya. Kahit pa ang totoo parang dinudurog nga ang puso niya ng dahil sa sakit. Si Chris ang una niya sa lahat ng bagay kaya hindi nakakapagtaka na sobrang nga siyang nasasaktan ngayon. Pero pinipilit nga niyang hindi maging mahina sa harap ng lalaki. Pinipilit niyang magpakatatag. Chris, what are you doing here? Pinapatawag ka ni Lolo at ng mga magulang mo. Marami pa raw kayong kailangang pag-usapan. Narinig nilang wika ng babaeng kasama ni Chris. Bago pa makasagot nga ang lalaki kaya sabay silang napalingon dito. May inutos lang po sa akin si Sir, ma'am. Sige na po, sir. Ako na pong bahala sa inuutos niyo. Agad na pagsisinungaling naman ni Bianca at pilit na nga lamang nang umiti. Sa kabila ng sakit na pinaramdam sa kanya ng lalaki, ay mas nangibabaw pa rin sa kanya ang pagmamahal at protektahan nito. Hindi niya nilaglag ang lalaki sa naging relasyon nila. Kasi ayaw din naman niyang makagulo. I'm really sorry, Biancs. Sobrang hina nga at lungkot ng boses ni Chris. Bago tumalikod na tumalis kasama yung babae. Nang wala na sila, ay saka nagunahan sa pagtulo ang luha sa mga mata ni Bianca. Kaya naman ng araw na yon ay nagpasya siyang hindi na bumalik sa mansyon ng mga Lim kahit pa doon pa rin nagtatrabaho ang nanay niya. Ang kaso, mukhang hindi pa tapos ang tadhana na pahirapan siya. Ilang araw kasi, pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, ay biglang inatake sa puso ang nanay niya, dala ng labis na init ng panahon at pagod, dahilan ng pagkawala ng buhay nito. Wala si Chris noong araw na nangyari iyon dahil nagbabakasyon ito kasama ang fiancé niya at napagkasunduan ni na Bianca at ng tatay nito na bumalik sa iniwang probinsya para doon iburol at ilibing ang ina, para doon magsimula ulit ng panibagong yugto sa kwento ng buhay nila. Makalipas ang 6 na taon, Tay,
Napansin niyo po bang mga bata? Nakakunot ang noo nga na tanong ni Bianca sa tatay niya na inaayos ang lambat sa bangka at naghahanda pa na pumalaot nga at mangisda. 5:00 pa lang yun ng madaling araw at maaga nga silang nagising dahil ipaghahanda na nga ng agahan ni Bianca ang pamilya at maghahanda pa rin sa pagpasok nga sa paaralan ng kambal na anak. Hindi man ang akala ko natutulog pa sila. Sagot naman ng ama niya. Ang mga batang yun talaga, kahit na kailan ang kukulit. Giit nga niya, kaya mahinang natawa ang ama. Hayaan mo ng mga apo ko anak. Maaga pa naman at saka wala namang mangyayari, hindi maganda sa kanila dito sa isla. Wika nga ng tatay niya. Kaya mahina na nga lamang siyang napabuntong hininga. Well, totoo naman ang sinabi nito kasi halos magkakakilala nga silang lahat sa isla. At saka may tiwala naman siya sa pagpapalaki sa mga anak niya. Kahit na bata pa ang mga to ay matalino ang mga to at alam niyang hindi sila gagawa ng hindi maganda. Teka, papalaot po ba kayo? Wag na po muna tay. Ang lakas ng ulan kagabi at hindi pa gaanong maganda ang panahon. Nagala lang saad nga niya nang mapansin ang ginagawa ng ama. Sa tingin ko hindi naman ulit uulan. At saka mabilis lang ako para lang hindi masayang ang araw. Sayang din kasi ang mauhuli at kakainin natin kapag nagkataon. Wika ng ama kaya marana nga lamang siyang tumango. Sige po tay. Hahanapin ko lang po sila saglit sa labas kasi kailangan na rin nilang maghanda para sa pagpasok sa eskwela. Nakahanda na po ang agahan sa hapag. At kape na rin po kayo doon. Saad nga niya kaya nakangiting tumango ang ama. Salamat anak. Nangakmang maglalakad na nga sana si Bianca upang hanapin ang mga bata, ay agad siyang natigilan ng marinig ang malakas na sigaw ng mga to at nang makita ang mga ito na tumatakbo palapit. Mga patay! Mama, may patay po! Lolo, tatay, may patay po! Sigaw nga ng dalawang bata tapos ay kapwa na hinihingal pa nga nang makalapit nga sa kanila. Anong patay ang sinasabi niyo? Tsak bakit ba basta na lang kayo umalis at lumabas ng ganito kaaga ha? Mama, may patay po doon! Sigaw naman ng batang lalaki. Mama, alam niyo po, pogi po yung patay. Sigunta naman ng batang babae kaya napangiwi siya. Kayong dalawa, hindi nakakatuwa ang biro niyo ha? Ang mabuti pa bumalik na tayo sa loob ng bahay para makakain na kayo ng agahan. Hindi po mama, promise po may patay po doon. Pangungulit naman ng dalawang bata kaya muling kumunot ang noon niya. Halika po mama, papakita po namin sa inyo. Dagdag pa nga niya. Bago pa siya nakasagot, ay sabay nang hinawakan ng mga bata ang magkabilang kamay niya at hinila na siya ng mga ito. Kaya wala na siyang nagawa sa huli kung hindi ang sumama. Maging ang tatay niya ay bumaba ng bangka para sumunod sa kanila. Nang malapit na sila sa mga rock formation, ay mahina siyang napasinghap nang makita ang nakadapang katawan ng isang lalaki sa dalampasigan. Mabilis pa sa 4:00 na tumakbo sila palapit dito nang akmang hahawakan sana ng tatay niya ang katawan ng lalaki. Ay mabilis niya itong pinigilan. Tay, teka lang po. Baka mapahamak tayo rito eh. Tumawag na lang po tayo ng tulong. Puno ng pag-aalala na saad nga niya. Sa bayan pa ang pinakamalapit na ospital dito. Paano kung buhay pa ang tao? Kawawa naman. Giit ng ama. Tapos ay mabilis itong lumuhod sa dalampasigan at iniharap ang walang malay na katawan ng lalaki. Agad namang napasinghap si Bianca nang makita ang hitsura nito. Napatakip din siya ng bibig. Hindi kasi niya inaasahan na sa laki ng mundo at sa dami ng mga taong naninirahan dito ay muling magtatagpo ang landas nila ng lalaki na sobrang naging laki ng parte sa buhay niya. Oo, si Christopher Lim ang lalaking walang malay. Ang una't huling lalaki na minahal niya at mahigit 6 na taon niyang hindi nakita. Buhay pa siya, may pulso pa siya. Sigaw ng tatay niya tapos ay mabilis na isinagawa ang CPR. Hindi naman makakibo si Bianca. Para siyang naging tuod sa kinatatayuan habang nakatitig lang sa walang malay na lalaki.
Ang natatandaan niya, noong inatake sa puso ang nanay niya, habang nagtatrabaho sa mga ito, ay wala ang lalaki. Nagbakasyon ito sa ibang bansa, kasama ang babaeng inuwi nito at pinakilalang fiancé. Kaya mula nang maghiwalay sila at hanggang sa umalis na sila sa Maynila at napagpasyahan nila ng tatay niyang dito na ulit manirahan, ay hindi na sila nagkita pa ulit ng lalaki na sobrang bumasag sa puso niya. Ilang linggo pagka-uwi nila rito, ay saka nalaman ni Bianca na nagbunga pala ang naging relasyon nila ni Chris, na nagdadalang tao siya. Sobra siyang natakot noong mga panahong iyon at nahihiya sa tatay niya. Pero wala naman siyang choice kung hindi aminin sa tatay niya ang totoo dahil nga sila na lang dalawa ang magkasama sa buhay, buhat nang mawala ang nanay niya. Aminado siya na may parte sa kanya noon ang nais bumalik sa Maynila para sabihin kay Chris ang totoo. Kasi nga alam niyang hindi magiging madali at kakailanganin niya ng tulong kahit pa pinansyal lang. Pero nang maalala niyang ikakasal na ito, ay hindi na niya ninais na makagulo pa. Kaya napagpasyahan niyang akuin na lang mag-isa ang responsibilidad. Hindi naging madali, pero kinaya naman niya sa tulong na rin ng tatay niya. Hanggang sa isinilang nga niya ang dalawang anghel na nag-udyok sa kanyang magpatuloy sa buhay kahit pa sobrang hirap at sakit ng mga pinagdaanan niya noon mula sa paghihiwalay nila ni Chris at pagkawala ng nanay niya. Oo, kambal ang naging anak nila ni Chris na pinangalanan niyang Christine ay Christian. Kahit pa alam niyang hindi na magiging parte si Chris ng buhay ng mga anak, gusto niyang magkaroon pa rin ng parte ang lalaki sa pagkatao ng mga bata. Kaya naman isinunod niya ang pangalan ng mga ito sa pangalan ng lalaki. Kaanak na, kikinig ka ba ha? Narinig niyang saad nga ng tatay niya, kaya mabilis nga siyang napabalik sa realidad mula sa pag-alala ng nakaraan. Po? Gulat na tanong pa niya. Ang sabi ko, tulungan mo kong alalayan ng lalaking to at dalhin pa uwi sa bahay natin, bilis. Aligaga na wika pa nga ng tatay niya. Sa kanya napansin na nagkaroon na pala ng malay ang lalaki, pero sobra itong nanghihina at tila wala sa sarili. Nanginginig man ang katawan, ay mabilis siyang lumapit at tinulungan nga ang ama na buhatin ng lalaki. Sobra silang nahirapan sa laki at bigat ng katawan nito, pero nang makarating sila sa bahay ay dali-dali nila itong inihiga sa papag na nasa sala, ang papag na tinutulugan ng kanyang ama. Inaapoy siya ng lagnat. Mamaya pa magbubukas ang health center dito dahil masyado pang maaga. Ang mabuti pa kumuha muna tayo ng tuyong damit na ipapalit sa suot niya. Utos ng tatay niya, kaya mabilis siyang tumango. Nang akmang tatalikod, na sana siya ay agad siyang natigilan nang maramdaman mainit na kamay na humawak sa kamay niya. Nang napatingin siya sa lalaki, ay nakita niyang nanginginig ang katawan nito sa ginaw at nakatitig sa kanya gamit ang mapupungay na mga mata kahit patila wala ito sa sarili. Bianca, sobrang hina ng boses na bulong pa nga nito, kaya bahagyang umawang ang bibig niya. Maging ang tatay ni Bianca ay tila nalito kung bakit tila kilala ng lalaking anak. I'm sorry, Biancs. I miss you. Utal at sobrang hinang dagdag pa nga nito kaya napasinghap siya. Hindi pa siya nakakabawi sa gulat, ay nawalan na ulit ng malay ang lalaki at nakatulog. Kaya naman, dali-dali na siyang kumuha ng damit na pansamantalang ipapasuot sa lalaki. Magkatulong nilang inasikaso ng ama ang walang malay at nilalagnat na si Chris hanggang sa medyo bumaba nga ang lagnat nito. Anak, meron ka bang gustong sabihin sa akin? Mababa ang boses na tanungan ng tatay ni Bianca. Pagkasikat nga ng araw, nang lapitan nga niya ito sa munting terasa ng bahay. Naihatid na nga ni Bianca ang kambal sa eskwelahan. Si Chris naman natutulog pa rin at nagpapahinga sa papag. Po? May halong kaba na tugon naman niya sa ama.
Napansin ko na parang nagulat ka kaninang makita mong lalaking yun. Tapos binanggit niya ang pangalan mo kanina. Kaya alam kong kakilala mo siya. At alam mo, sa totoo lang, habang tinititigan ko ang mukha niya, nakikita ko sa kanya ang mga apo ko. Kaya gusto kong malaman kung sino ba talagang lalaking yun. Dagdag pa nga nito. Mahinang, napabuntong hininga si Bianca sa tanong. Hindi kailanman nakilala ng tatay niya si Chris. Kasi ay hindi naman ito nagagawi sa mansyon ng mga Lim noon kahit pa doon sila nagtatrabaho ng nanay niya. At noong nalaman niyang nagdadalang tao siya, pangalan lang ang nabanggit niya rito. Anak po siya ng mag-asawang Lim na naging amo namin ni Mama noon. Mababang boses na sagot niya na parabang sapat na yun para sabihin nga sa amang totoo. Ang ibig mong sabihin siya si Christopher Lim? Ang ama ng mga apo ko? Paninigurado pa nga ng tatay niya kaya napalunok siya ng laway bago marahang tumango. Ano ang balak mong gawin ngayon? Sasabihin mo ba sa kanya sa mga batang too? Tanong nga ng tatay niya pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Hindi ko po alam, tay. I mean, kayo na rin pong nagsabi na kamukhang kamukha niya ang mga bata. Sa totoo lang, hindi pa rin po ako makapaniwala na magkikita pa kami ulit. Sa tingin niyo po ba magagawa ko pang itagong totoo? Puno ng takot na tanong niya. Anak, ang tagal ka nang kinukulit ng mga anak mo tungkol sa ama nila. At sa laki ng mundo, dito pa talaga inadod ng katawan ng lalaking yan. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. Pero hindi ba parang tadhana na rin mismo ang naglalapit sa inyo ng mga bata sa kanya? Mahinahong sad ng tatay nga niya, kaya hindi siya nakasagot at napaisip dahil doon. Maniwala ka, hindi ko siya kailanman nakilala noon. Pero nagalit ako sa kanya base sa kwento mo. Pero isipin mo na lang na hindi lang siya ang pinagkakaitan mo ng katotohanan, maging ang mga bata na rin. Dagdag pa nga nito. Pero tay, kasal po siya. Paano kung makagulo po kami ng mga bata sa buhay niya? Ayoko pong mamulat sina. Ang mga bata sa magulong buhay. Wika pa nga niya. Naiintindihan ko ang punto mo. Pero karapatan pa rin nilang malaman ng totoo. Ngayon kung tatanggapin niya ang mga bata, mabuti. Kung hindi, walang magbabago. Pamilya pa rin tayo. Siguro, masasaktan ng mga bata pero darating ang araw na maiintindihan din nila. Malumanay ang boses na saad pa nga nito kaya tipid na nga lamang siyang umiti at tumango. Hindi na siya nakasagot pa nang marinig nga na biglang naubo si Chris. Dahilan kung kaya't nalaman nilang gising na ito. Kaya rin nagmamadali silang tumayo at pumasok sa loob. Kumusta ang pakiramdam mo, iho? Tanong ng tatay ni Bianca na agad nilapitan ng lalaki. Water please? Tila uhaw na uhaw nga na sagot ng lalaki kaya nagmamadaling kumuha ng isang basong tubig si Bianca. At nang lumapit siya sa lalaki para iabot ito, ay nakita niya ang gulat sa reaksyon ng lalaki. Bianca, banggit nito sa pangalan niya. Uminom ka muna ng tubig. Wika nga ni Bianca at inalalayan pa nga ito na makainom. Ikaw ba talaga yan? Mahinang boses nga na tanong ng lalaki. Hindi nakasagot si Bianca pero nanatili siyang nakatitig sa mga mata ng lalaki. At kahit pa maraming taon nang lumipas, pakiramdam niya ay nalulunod pa rin siya, kaya ng dati. Maliban sa ilang mapasa, wala ka namang sugat. Pero nilalagnat ka, malamang dahil sa tagal mong nakalutang sa dagat. Pero sa nakikita ko, magiging maayos ka rin kaagad pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Lalo na't medyo bumaba na rin ang lagnat mo. Pero mas maigi nang matignan ka sa ospital talaga. Maliit lang kasi ang health center dito sa isla. At hindi kompleto ang mga gamit kaya magpahinga ka na muna. Kapag kaya mo nang bumiyahe, dadalhin ka namin sa bayan para makauwi ka na sa pamilya mo. Doon may signal na at pwede mo silang tawagan. Mahabang wika pa nga ng tatay ni Bianca, kaya tipid na ngumiti ang lalaki bago marahang tumango. Salamat po. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Tanong naman ni Bianca. Papunta kasi ako sa isang isla rito. Inabot ako ng gabi at malakas na ulan. And the next thing I know, tinamaan ng kidlat ang yate na sinasakyan ko at pinapasok na ng tubig. I was able to escape using the emergency lifeboat pero
Hindi rin kinaya yun ng lakas ng alon. Tapos nahanap ko na lang ang sarili ko na palutang-lutang sa dagat. I thought I was gonna die. And honestly, I was ready to die. But I guess I'm one lucky bastard. Kasi eto ko't buhay pa rin. Napapausang boses na sagot pa nga ng lalaki habang inaalala ang nangyari. Tapos ay tumingin ito sa mukha ni Bianca. Nakita kita kanina bago ako nawalan ulit ng malay. I thought I was only dreaming. Pero totoo ngang ikaw yan. Dagdag pa nga nito. Hindi nakasagot kaagad ang babae. Magpahinga ka na muna ulit para makabawi ka ng lakas. Saad na nga lamang nito. Ipagluluto kita ng mainit na sabaw. Saad nga nito at nagiwas pa ng tingin. Nangak mga alis na nga siya, ay marahang hinawakan nga ng lalaking kamay niya, kaya napatingin nga siyang muli dito. May kailangan ka? Malamig at seryoso ang boses na tanong nito. Wala. It just feels great to see you again. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa laki ng Pangasinan at sa dami ng isla dito pa ako dadalhin ng alon para makita ko ulit. Malumanay ang boses na sagot nga ng lalaki. Napalunok na naman ng laway si Bianca at hindi pa nga siya makasagot. Nang pumasok nga sa loob ang kambal na anak. Mama, lolo, tatay, wala pa po palang pasok. Malakas at matinis ang boses na wika nga ni Christine. Pinauwi po kami kaagad, nasira po kasi yung bubong po ng ibang classroom sa lakas ng ulan kagabi. At sabi po nung nagtitinda ng buko na basa daw po yung panty ni teacher. Dagdag pa nga ni Christian. Agad namang umawa ang bibig ni Chris nang makita ang kambal kasabay nun ay malakas nga at mabilis na kabog ng dibdib. Hala mamang pogi, buhay nga po kayo? Akala po namin patay kayo mabuti naman po at gising kayo. Nakangiting wika ni Christine na napatingin nga sa kanya. Kami po ang nakakita sa inyo sa dalampasigan Natakot po kami kasi akala po namin deads na po kayo. Kamusta pong pakiramdam niyo? May masakit po ba sa inyo? Magiliw na wika naman ni Christian. Agad na napatakip nga ng bibig si Bianca sa nasaksihan na paghaharap-harap nga ng mga to. Dumoble rin ang kaba sa dibdib niya kasi base nga sa nakita niyang reaksyon ng lalaki. Alam niyang may ideya na nga ito kung sinong mga bata. I look exactly like them. Nangihinang bulong pa nga nito bago tumingin kay Bianca. Mga apo, halina kayo. Sama muna kayo kay lolo. Nakangiting saad naman ng tatay ni Bianca at agad na isinama nga ang kambal palabas para bigyan ng privacy ang dalawa. Biancs, is there something you're not telling me? Nanginginig ang boses na tanong nga ng lalaki. Napilit pa ngang umupo sa papag. Huminga naman ng malalim si Bianca at pilit ulit tumaktong matatag nga sa harap ng lalaki. Oo, Chris. Anak mo sila kung yun ang gusto mong malaman. Buong tapang nasagot nga niya. Wait, what? Paano nangyari yun? Nalilitong tanong ng lalaki kaya sarkastiko siyang natawa. Seryoso ka ba talaga sa tanong mo? Chris, hindi mo sila kailangan tanggapin o kilalanin kung ayaw mo o kung hindi ka handa. Walang namimilit sa'yo. Sinabi ko lang ang totoo kasi alam ko naman na may ideya ka na rin. Pero huwag ka nang magalala. Hindi kita itatali sa responsibilidad na ayaw mo. Kasi kaya naman namin na wala ka. Maayos lang ang buhay namin na hindi ka kasama. Mariing dagdag pa nga niya. Paano mo nagawang itago sa akin to, Bianca? It's been years. Nabuhay ako ng maraming taon na wala ang ideya na may anak pala tayo. Kung hindi pa talaga ako, kamunti kang mamatay. At kung hindi pa ako inanod ng alon papunta sa islang to, hindi ko man lang malalaman ang tungkol sa kanila. Hindi makapaniwala at puno ng hinanakit na wika naman ni Chris. Kaya bahagyang umawang ulit ang bibig ni Bianca. Hindi kasi niya in-expect na ganun ang maririnig sa lalaki. Akala niya itatanggi at ikakaila niyang mga bata. Bianca, paano mo nagawang itagot to sa akin? Ang tungkol sa kanila? Tanong nga ulit ni Chris nang walang natanggap na tugon mula kay Bianca. Kasi ikakasal ka na. At ayoko namang makagulo sa buhay mo. Kaya ako ginawa yun. Ikaw rin ang inisip ko. Mapait na sagot pa nga ng babae. Kaya
Mariing napapikit na nga lamang si Chris nang maalala ang mga nangyari noon. Siya nga pala ang nanakit kay Bianca, kaya sila naghiwalay. Siya ang naging duwag na hindi kinayang ipaglaban ang meron sila. Siya itong nagpabulag sa takot na ibigay sa iba ang negosyo ng pamilya at madisappoint ang mga magulang, kaya pumayag na magpakasal sa hindi naman niya mahal. I'm sorry. Napapaos ang boses na bulong ni Chris. Marami siyang gustong ihingi ng tawad kay Bianca, pero hindi niya alam kung saan at paano magsisimula. Alam niya na malaki ang kasalanan at pagkukulang niya, at sa totoo lang ay matagal na niyang gustong makita ulit at makaharap ang babae. At dahil inanod siya ng alon patungo sa isla kung naroon ito, ngayong kaharap na ulit niya ito, pakiramdam niya ay may plano ang tadhana para sa kanila. Lalo pat nalaman niyang may mga anak pala sila. Alam ko na huli na. At alam kong hindi kailanman magiging sapat ang simpleng sorry lang sa sakit na naidulot ko sa iyo noon, Biancs. But please, pwede ko ba silang makilala? Pwede ba akong maging parte ng buhay nila? Mahina pero puno ng pagsusumamo na tanong nito. At agad na may namuong luha sa mga mata ni Bianca sa tanong na iyon. Sa totoo lang, natatakot siya na mangyari iyon. Pero tama ang ama niya, karapatan ni Chris at ng mga bata na makilala ang isa't isa. Kaya kahit palabag sa loob niya, ay pumayag pa rin siya. Ramdam na ramdam pa rin ni Chris ang panghihina ng buong katawan, pero pinilit niyang bumangon at umupo sa silyang gawa sa kawayan para maharap ang kambal na ngayon ay nakatitig lang sa kanya. Mama, bakit ganyan po kayo makatingin sa amin? Saka bakit niyo po kami kakausapin? May nagawa po ba kaming mali ni Tantan? Nakangusat mababa pa nga ang boses na tanong nga ni Christine. Hindi anak, wala kayong nagawang mali. May gusto lang sabihin sa inyo si Mama. Napapaus ang boses ng sagot niya. Tintin, Tantan mga anak, naalala niyo ba noon kapag tinatanong niyo si Mama kung saan ang papa niyo? Panimula nga niya. Opo, sabi niyo po, nagwo-work siya sa malayo at kapag naging mabait po kami, uuwi na po siya. Sagot nga ni Christine. Pero alam naman po namin na hindi po totoo yun, Mama. Alam po namin na wala kaming papa. Sinasabi niyo lang po yun kasi love niyo po kami ni Tintin, pero wag po kayong mag-alala, Mama, kasi kahit palagi po ninyong sinasabi na bad po ang nagsisinungaling, hindi naman po kami galit. Sagot naman ni Christian, kaya mapait siyang napangiti. Nandito na ang papa niyo mga anak at gusto niya kayong makilala. Hirap nga sa paghinga na sagot niya. Dahil doon sabay na napatingin ng kambal kay Chris na nanlaki naman ng mga mata. Kayo po ang papa namin? Sabay at hindi makapaniwalang tanong ng mga ito. Hindi pa nakakapag-react si Chris nang mabilis na lumapit sa kanya ang kambal at yumakap ng mahigpit. Medyo napangiwi nga siya sa gulat kasi ay masakit pa rin ang buong katawan niya. Pero hinayaan niya ang mga ito. For some reasons, sobrang gaan sa pakiramdam niya na maramdaman ang mainit na yakap ng kambal na ngayon ay pareho ng umiiyak. Ramdam na ramdam niya ang malakas at mabilis na kabog ng dibdib. At iyon marahil ang tinatawag ng iba na lukso ng dugo. Papa, bakit ngayon lang po kayo? Ang tagal po namin kayong hinintay. Naging mabait naman po kami, Papa, kaya bakit ang tagal niyo pong umuwi? Naluluha pa nga nasad ng kambal. Sunod-sunod ang paglunok nga ng laway na ginawa ni Chris dahil sa narinig. Sorry. Puno ng pait na bulong niya maya-maya pa kasabay ng pamumungari ng luha sa mga mata niya. Sorry kung ngayon lang si Papa. Sorry kung lumaki kayo na wala ako sa tabi niyo. Sorry kung wala akong nagawa para sa inyo. Patawarin niyo si Papa. Emosyonal na bulong nga niya habang yakap ang mga to. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun pero isa lang ang sigurado. Hindi na kailangan pa ng paternity o DNA test kasi alam at ramdam niya na anak talaga niya ang mga bata. Hindi naman po kami galit, Papa eh. Happy nga po kami na nandito na po kayo. Wika pa nga ni Christine. Basta Papa, promise niyo po na hindi niyo na po kami iiwan ulit ha. Mas magiging masaya po kami kapag kasama po namin kayo eh. Dagdag pa nga ni Christian. Hindi na ako mawawala ulit.
Babawi si Papa sa inyo, ibibigay ko sa inyo ang lahat, ang buhay na deserve nyo. Sagot naman niya. Hindi alam ni Chris kung gaano niya katagal na yakap ang kambal, pero para bang ayaw na niyang pakawalan pa ang mga ito. Si Bianca naman ay nanatiling tahimik sa gilid, pero emosyonal din habang pinapanood ang mag-aama. Hindi rin kasi niya inakala na darating ang panahong ito na makikita niyang magkakayakap ang mag-aama. Noong araw na yon, kahit hindi pa rin talaga okay si Chris, ay pilit niyang kinilala ang mga bata. Ang birthday ng mga ito, palayaw, mga paborito, at inalam din niya ang klase ng buhay na meron sila sa isla. Sa totoo lang, sobra siyang nalungkot at nakaramdam ng awa nang malaman ang klase ng buhay na meron sila rito. Pero halata na napalaki ni Bianca ng maayos ang mga bata kasi ay namanan ng mga ito ang pagiging positive ng ina. Sa sumunod na araw naman, kahit na hindi pa talaga okay si Chris, ay nagpahatid na siya sa bayan para makauwi kasi ay marami na daw itong nakaligtaang gawin sa trabaho. Kaya naman, inihatid siya ng mga ito. Nasaan na daw ang sando mo, iho? Tanong nga ng tatay nga ni Bianca. Maya-maya pa habang naghihintay sila. They'll be here in a minute now. Nakatawag naman na po ako sa kanila kanina. Magalang na sagot niya bago nagpa siyang ibalik ang keypad ng cellphone ni Bianca. Ipinahiram nga sa kanya para nga makatawag siya. Tinanggap naman niya ng babae pero wala siyang nakitang reaksyon mula rito. Salamat nga po pala ulit sa pagtulong sa akin. Dagdag pa niya. Wala yon kahit pa sino namang taga-isla ang makakita sa'yo ganong kalagayan. Tiyak na tutulungan ka rin nila. Saka mabuti na lang nakita ka ng kambal. Sagot na nga man ni Bianca. Kaya nakangiting tumingin si Chris sa mga anak na ngayon ay parehong nakakalong nga sa kanya habang nakaupo sila sa isang silya. Ito po siguro ang rason kung bakit tinanod ako ng alon papunta sa isla nyo. Para makita at makilala kong mga bata. Pero utang ko pa rin po sa inyo ng pamilya niyo ang pangalawang buhay ko at tatanuhin ko po yung malaking utang na loob. Dagdag pa niya. Kung makapagsalita ka naman parang hindi na tayo magkikita. Bakit wala ka na bang balak na bumalik? Pero pa nga ng tatay ni Bianca kaya agad na nakaramdam ng takot ang kambal. Papa, hindi na po kayo babalik? Iiwan niyo na po ba kami ulit? Puno ng takot at pag-aalala na tanong pa nga ng mga to kaya bahagyang umawang ang bibig niya. Hindi sa ganun mga anak. May kailangan lang ako asikasuhin. Sa trabaho at babalikan ko kayo kaagad at pagkabalik ko dadalhan ko kayo ng maraming pasalubong. Ano bang gusto nyo? Nakangiting wika nga niya. Kahit na wala po, Papa. Basta bumalik lang po kayo kaagad kasi mamimiss po namin kayo. Sagot ng kambal na napangiti nga. Promise babalik agad si Papa. Nag-promise po kayo Sabi po ni Mama dapat tinutupad ang promise kasi kapag hindi po tinupad ibig sabihin nagsinungaling na at may sinungaling. May meet and greet daw po sa impyerno. Nakangusong wika nga ni Christine kaya mahina siyang natawa. Oo mga anak, promise babalik ka agad si Papa. Masayang paniniguro niya sa mga ito kaya masayang yumakap sa kanya ang kambal. Ilang minuto pa ay dumating na nga ang isang van na susundo kay Chris. Ang assistant niya ang nagmamaneho noon. Muling niyakap ng mahigpit ni Chris ang mga bata at nagpaalam kina Bianca bago siya nagpasyang umalis na. Nang makaalis na ito ay saka nagpa siya sina Bianca na bumalik na sa isla. Mabilis na lumipas ang 3 araw pero hindi pa rin bumabalik si Chris sa isla. Sa totoo lang, kinukulit na ng kambal si Bianca katatanong pero wala naman siyang maisagot sa mga bata kasi ay hindi rin niya alam kung may balak pang bumalik si Chris. Mama, ang tagal po ni Papa. Sabi po niya babalik po siya kaagad. Malungkot ang boses na wika nga ni Christine isang araw kaya agad siyang nakaramdam ng awa. Kailan ba babalik si Papa, Mama? Tanong pa nga din ni Christian. Gusto sana niyang sabihin na huwag na silang umasa kasi ay kilala niya si Chris bilang isang tao na hindi marunong tumupad ng pangako pero hindi niya magawa
Kung ano man kasi ang nakaraan nila ni Chris, ay alam niyang labas ang kambal doon. At isa pa, alam niyang nalulungkot ang mga bata at ayaw niyang dagdagan pa ang lungkot ng mga ito. Hindi nga niya maintindihan kung bakit parang sobrang attached na ang kambal kay Chris, samantalang isang araw lang naman nila itong nakilala at nakasama. Well, siguro ay dahil na rin sabik nga ang kambal sa isang ama. Baka busy pa ang papa niyo mga anak. Sagot na nga lamang niya. Mama, si Papa! Malakas at masayang sigaw nga ng kambal maya-maya pa, tapos mabilis na tumakbo palabas. Nang mapatingin siya sa labas nakita niya ang paparating na yate at nakatayo sa harap noon si Chris na ngayon ay malawak ang ngiti at kumakaway sa kambal. Papa, bakit ang tagal niyo pong bumalik? Akala po namin hindi na po kayo babalik eh. Wika pa nga ng kambal, pagkababa na nga masayate na nagpakarga nga sa lalaki. Wala namang hirap na binuhat nga, sabay nga ni Chris ang kambal. Pwede ba naman yun? Hindi pa nag-promise si Papa na babalik ka agad pagkatapos ko ng mga gawain ko? Medyo natagalan lang pero heto na ako. Nakangiting sagot nga niya. Oo nga pala, maraming dalang pasalubong si Papa sa inyo. Dagdag pa nga nito. Napangiwi naman si Bianca nang makita ang kahon-kahon na dala ni Chris na ibinababa ng mga kasama nitong tao. Hindi pa siya nakakapag-react, ay dinaanan at nilampasan na siya nang nakangiting si Chris na buhat ang kambal para pumasok sa bahay. Kaya sumunod na lang ulit siya sa mga ito. Bakit ang dami ng mga kahon, iho? Anong mga yan? Tanong ng tatay ni Bianca. Mga bagong gamit po para sa inyo ng mga bata. May mga damit, sapatos at gadgets. Tapos may groceries din po para may stock din po dito sa bahay. Bumili rin po ako ng mga kama para medyo komportable. Ang pagtulog sa papag. Tsaka may bagong TV rin po tsaka ref. Nakangiting sagot ng lalaki kaya literal na napanganga si Bianca. Sinong nagsabi sa'yo na bumili ka ng mga ganyan at dalhin dito? Nakakunot ang noon na tanong pa nga ni Bianca. Bakit? Sobra ba to? Hindi naman na. Sad pa nga ni Chris. Hay nako, hindi. Kulang pa. Sarcasticong sagot nga ni Bianca. Really? Anong kulang para may ipapadala ko na? Wala sa sariling tugon ni Chris. Nahalatang hindi nakuha ang sarcasm kaya napanganga na nga lamang si Bianca. Chris naman, hindi namin kailangan ng lahat ng yan. Giit niya tagad namang napatango si Chris sa narinig. I know. It's just that matagal ko nang hindi nakilala at nakasamang mga anak natin at gusto ko lang na makapag-provide kahit na papaano. Kahit na maliit na bagay lang para lang kahit konti ay maging komportable ang buhay nila. Hindi sa sinasabi kong hindi komportable ang buhay na meron kayo rito. Gusto ko lang na mas maging komportable pa. Itong ref magagamit nyo yan para sa mga nahuli nyong isda. Yung TV, for entertainment para hindi kayo gaanong mainip dito. Yung mga kama para medyo komportable sa pagtulog. Hindi rin naman masasayang ang stocks ng pagkain. Paliwanag pa nga ng lalaki. At yung mga gadgets? Tapos kilay na tanong pa nga niya. Well, magagamit ng mga bata sa pag-aaral nila. Ipapaalala ko lang sa'yo na walang signal dito sa isla. Giit niya kaya napangiwi ang lalaki at peking tumawa. Game na muna sa ngayon. Hindi bale gagawa ako ng paraan para magkalinya ang internet. Sagot nga ni Chris kaya napailing na nga lamang si Bianca. Akmang magrereklamo pa nga sana siya, pero hindi na nga niya nagawa pa ng marinig ang excited na sigaw ng kambal dahil sa bagong gamit nila. See? Nagustuhan nila. Napapangiting saad pa nga ni Chris. Look, sobra ito para sa'yo, pero para sa akin hindi. Kasi ngayon pa lang ako nagsisimula na maging ama sa kanila. Kaya please hayaan mo lang ako na gawin ang makakaya ko para makabawi sa kanila. Ang gusto ko lang naman mapasaya ko sila. I promise hindi ko sila spoiled. At hindi ako gagawa ng bagay na ikapapahamak at ikakasakit ng loob nila. Mahinahong pakiusap pa nga nito kaya napahinga nga nang malalim bago tumango. Bahala ka nga. Tanging naisagot na nga lamang niya kasi sa totoo lang naiintindihan naman niya ang punto nito. Iho, bakit umalis na yung yate na sinakyan niyo?
Hindi ka sasabay sa kanila? Tanong ng tatay ni Bianca. Actually, gusto ko po sanang magstay muna rito sa inyo pansamantala. Kung ayos lang naman po sa inyo if it's not too much ask. Sagot nga niya. Sigurado ka ba? Hindi mo alam lang klase ng buhay na meron kami dito. Wika nga ni Bianca. Susubukan at pipilitin ko. Kahit gaano kahirap pa yan. After all, ito ang buhay niyo ng mga anak natin I think. It's only fair na maranasan ko rin. The way mas mapalapit ako sa kanila. Nakangiting sagot nga nito kaya nagkibit balikat si Bianca. Ayos lang sa akin, iho. Pero magkatabi tayong natutulog sa papag dahil isa lang ang kwarto rito. Ayos lang ba yun sa'yo? Wika nga ng tatay ni Bianca kaya nakangiting tumango si Chris. Ayos na ayos po, tay. Basta makasama ko ang mag-iina ko. Nakangiting sagot niya. Kaya biglang naubos si Bianca. I mean, basta kasama ko po ang mga anak namin ni Bianca. Bawi pa nga nito at peking tumawa. Sa mga sumunod na araw, walang ibang ginawa si Chris kung hindi ang bumawi sa kambal at makipag-bonding sa mga ito. Totoo na hindi madali ang buhay sa isla at sobrang laking adjustment nun para sa isang kagaya niya na lumaki sa mayamang pamilya pero pinipilit niya at masaya naman siya. Walang iniisip na deadline sa trabaho, walang stress. Puro saya lang at gaan ng loob sa magandang isla na yon. Good morning po, Mama. Kain na po tayo agahan. Nakangiting bati nga ni Christian sa kanya. Isang umaga pagkalabas niya mula sa silid. Mama, si Papa po nagluto ng agahan. Marunong pong magluto si Papa. Masayang kwento naman ni Christine, kaya tipid na lang siyang ngumiti. Gusto sana niyang itanong kung nasaan ang papa ng mga ito, pero hindi na niya ginawa. Bagkus ay umupo na lang siya at sinabayan na sa pagkain ng agahan ng kambal. Nang matapos, ay hinugasan na niya ang mga pinagkainan. At nagpa siyang lumabas kasi alam nga niyang ilang minuto na lang ay darating na ang tatay niya sa pangingisda. At hindi nga siya nagkamali. Pagkarating kasi sa dalampasigan na nakita nga niyang paparting na ang bangka nito. Pero ang ikinakunot nga ng noon niya ay ang makitang kasama ang tatay niya, si Chris. Sumama kang mangisda? Tanong niya pagkarating at pagkababa nga sa bangka ng mga to. Yup, gusto ko kasing ma-experience. Ayaw nga akong isama ni tatay nung una kasi mahirap daw, pero nag-enjoy ako. Masayang sagot ng lalaki. Uy Bianca, hindi mo naman nabanggit na mayaman at gwapo pala ang mapapangasawa mo. Akala namin wala kang asawa. Nakangiti at tila kinikilig na wika ng isang kapitbahay nila. Sasagot nga sana siya na hindi nga niya asawa si Chris pero naunahan na nga siya ng lalaki. Salamat po. Malawak ang ngiti na sagot ng lalaki. Medyo marami ang huli anak. Kumuha ka na lang ng tanghalian natin dito. Sad ng tatay niya bago pa nga makapag-react kaya yun ang ginawa niya. Nagtabi siya ng isda na mailuluto sa tanghalian tapos ay magkatulong nga silang ibinenta ang iba. Napanguso na nga lamang si Bianca. Wala pa kasing ilang minuto ay naubos na nga ang tinda nilang isda dahil tumulong si Chris at pinilahan ito ng maraming mga babae na halatang kinikilig sa kagwapuhan ng lalaki. Ano iho, nakakapagod ang mangisda no? Natatawa na tanong ng tatay ni Bianca pagka-uwi nila sa bahay at pagkaupo sa terasa. Oo nga po tay, pero pag nakaka-enjoy naman po. Nakangiting tugon ng lalaki. Sus, nasasabi mo lang yan kasi hindi mo palaging ginagawa. Pero kapag ganito na paulit-ulit ang ginagawa mo sa araw-araw, hindi mo masasabi na nakaka-enjoy. Natatawa na wika ng tatay ni Bianca. Tay. Kayo na po munang bahala sa kambal. Mag-aanda na ako ng tanghalian natin. Mababa ang boses na wika nga ni Bianca. Sa ilang araw na nanatili sa munti nilang tahanan si Chris at nakasama nila ito, aminado siya na may ilag pa rin sa pagitan nila ng lalaki. Hindi sila madalas na mag-usap at pansin din iyon ni Chris. Pero pinipilit naman niyang gumawa ng paraan para kahit na papaano ay mapalapit ulit siya sa babae. 11:00 iyon nang matapos si Bianca sa pagluluto ng ginisang gulay
at pinritong isda. Nang lumabas siya ng bahay para sana ayain ang lahat na kumain, ay ang tatay lang niya ang nadatnan niya sa terasa. Nasaan po sila, Tay? Tanong nga niya. Maliligo daw sa dagat, luto na ba ang ulam? Tugon nga nito kaya tumango siya. Ang mabuti pa tawagin mo na sila. Nang makakain na tayo, nagugutom na rin ako. Utos nga ng tatay niya kaya tumango na nga lamang ulit siya at naglakad na nga palabas ng bakuran. Agad naman niyang nakita ang mag-aama na masayang nakaupo sa buhanginan at gumagawa ng sand castle. Pero napakagat siya sa ibabang labi ng mapansing walang suot damit pang itaas si Chris na akala mo ay ipinagyayabang nito ang magandang katawan. Well, aminado naman siya na maganda ang katawan ng lalaki. Tila perpekto ang pagkakahulma nito. Hindi nakakapagtaka na ang dami pa ring kababaihan sa isla ang nakatingin sa kanya ngayon at halatang kinikilig. Ganang tanghalian. Wika nga ni Bianca pagkalapit kaya sabay-sabay na napatingin sa kanya. Halina kayong mga anak, kakain na daw tayo, sabi ng mama niyo. Nakangiting wika naman ni Chris, kaya sabay-sabay na tumayo ang mga ito at sumama na sa kanya. Pagka-uwi ay agad na inihapag ni Bianca ang pagkain sa mesa sa terasa. Tapos ay magkakasabay nga silang kumain. Gusto nga niyang pagtawanan si Chris kasi ay halatang nahihirapan itong kainin ang pinritong bangus na nakakutsara habang silang lahat ay nakakamay. Pero hindi siya kumibo. Papa naman mas madali pong kainin ng isda kapag nakakamay. Wika nga ni Christian na tinawanan pa nga ang ama. Oo nga po, Papa. Kita niyo po hindi niyo makuha ng maayos ang laman ng isda at saka mas masarap pong kumain ng nakakamay. Segunda naman ni Christine, kaya pilit nang ngumiti ang lalaki bago binatawan ang hawak na kutsara at sinubukan nga ang kumain ng nakakamay din. Agad na gumuhit ang multo ng ngiti sa labi ni Bianca dahil sa nasaksihan. Aminado kasi siya na kahit hindi pa talaga sila okay ng lalaki, ay nakita niya ang effort nito na makisama sa kanila. Hindi niya kailanman narinig na nagreklamo ang lalaki sa klase ng buhay na meron sila dito kahit pahalatang nahihirapan itong mag-adjust. Pero nag-adjust nga si Chris para sa kanila. Bukod sa sobra nitong pagbawi at pakikipagbonding sa mga bata, nariyan din ang maghihigib ito ng tubig sa poso, tumutulong sa mga gawaing bahay, nagpapakain ng mga alagang manok, tapos kanina ay sumama itong mangisda at ngayon ay kumakain na ito ng nakakamay. Dalasan mo ang pagngiti. Narinig niyang wika nga ni Chris maya-maya pa. Kaya bigla siyang bumalik sa realidad at napatingin sa lalaki. Ha? Nalilitong tanong niya at medyo kinabahan nang mapansin na napapangiti ang lalaki habang nakatitig sa kanya. Sa ilang araw na kasama ko kayo rito, lagi kang seryoso. At ngayon lang kita nakitang nakangiti kaya dalasan mo ang pagngiti kasi mas maganda ka kapag nakangiti ka. May halong harot ang boses na sagot nito kaya mahinang naubo si Bianca. Ang tatay naman niya at ang kambal ay pare-parehong napahagikik dahil doon. Hindi na sumagot si Bianca pero pinilit na lang ulit niya na magseryoso kasi ayaw niyang ipahalata kay Chris na may epekto pa rin ito sa kanya. Kahit pa alam niya sa sarili na ang totoo, ay may epekto pa rin talaga sa kanya ang presensya ng lalaki. Naging mas maayos at magaan pa ang mga sumunod na araw. Mas lalong napalapit ang loob ni Chris sa kambal. Ang kaso ay wala pa ring improvement sa kanilang dalawa ni Bianca kahit pa may mga pagkakataon na siya na ang lumalapit at medyo humaharot dito. Hindi ka makatulog? Mababang boses na tanong nga ni Chris sa kanya isang gabi habang nakaupo siya sa terasa at nagpapahangin. Hindi pa siya nakakasagot ng umupo sa tabi niyang lalaki. Nagpapahangin lang. Maiksing sagot nga niya. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nga ng lalaki. Tungkol saan? Tungkol sa mga nangyari noon. Saglit na natigilan nga si Bianca. Sa narinig at napalunok nga ng laway pero pilit nga siyang umiti sa huli at marahang umiling.
Wala na sa akin ang mga nangyari. Wika nga ni Bianca, na tila gusto na nga kaagad putulin na tapusin nga ang topic. Hindi ako naniniwala. Mababang boses sa sagot nga ni Chris, kaya napatingin siya rito. Look, mahigit 1 linggo niyo na akong kasama rito pero ilag ka pa rin sa akin. And I get it. Kasi alam ko na kasalanan ko, civil ka naman sa akin. At sobra kong na-appreciate yun sa kabila ng pagkakamali ko sa'yo. Pero kahit hindi mo aminin, alam kong galit ka pa rin sa akin. I know this is long overdue pero gusto kong humingi ng sorry. Napapausang boses na dagdag pa nga nito. Napahinga naman ng malalim si Bianca bago tumango. Siguro nga tama ka. Na kahit lumipas pa ang maraming taon hanggang ngayon, galit pa rin ako. Pero pinipilit kong pakawalan ng galit kasi ako lang ang nabibigatan. Alam ko rin naman kasi na walang patutunguhan to, lalo na hindi naman na natin maibabalik pang nakaraan. Sagot nga niya. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo na patawarin ako. Alam ko ang kasalanan ko sa'yo pero gusto kong malaman mo na sobra akong nagsisisi sa nagawa ko noon. At handa akong maghintay kahit pagano katagal para mapatawad mo ko. At gusto ko ring magpasalamat sa'yo kahit pa alam kong hindi madali para sa'yo. Hindi mo ako ipinagtabuyan at hinayaan mo pa rin akong maging parte ng buhay ng mga bata. Ginawa ko yun para sa mga bata. Ginawa ko lang ang alam kong makakapagpasaya sa kanila. Sagot nga niya kaya marahang tumango ang lalaki. I know, pero nagpapasalamat pa rin ako. Can I ask you a question? Ano yun? Nung nalaman mong buntis ka, kahit ba papaano naisip mong sabihin sa akin ang totoo? Sobrang hina nga ng boses na tanong nito kaya mahinang natawa si Bianca. Ilang beses sumagi sa isip ko na gawin ang bagay na yan. Na bumalik sa Maynila at sabihin sa iyo ang totoo pero hindi ko ginawa. Kasi nung huli tayong nag-usap, halatang desidido ka nang magpakasal at ayoko makagulo sa buhay mo. Alam ko na ayaw mong ma-disappoint ang pamilya mo kaya sa huli, hindi ko na sinabi sa iyo ang totoo. Sagot nga niya tapos napabuntong hininga bago tumingin sa kailaliman nga ng gabi. Si Chris naman na natiling nakatitig sa magandang mukha ng babae. Ikaw, ayos ka lang ba sa asawa mo na nandito ka? Ang tagal mo na rito. Baka isipin nun niloloko mo siya. Wala akong asawa. I didn't really want to go on that vacation. Si Lolo ang gumastos at saka nagpumilit kaya wala akong nagawa. Pagka-uwi namin sa bakasyon ni Stacy, nalaman ko, kinamamang nangyari sa mama mo, nalaman ko rin na umalis na kayo ng papa mo. Tinanong ko sila kung saan kayo nagpunta pero hindi rin daw nila alam. Wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung taga saan ba talaga kayo bago kayo nagpunta sa Maynila. At nung mga panahong yun sobra akong nahiya sa sarili ko. Kasi sa tagal na naging relasyon natin, yung simpleng bagay na yun na tungkol sa'yo, ay hindi ko man lang alam. Saka ako na-realize na sobra akong naging makasarili. Na sarili ko lang lagi ang iniisip ko pero pagdating sa'yo, lagi akong nagkukulang. Ganun pa man wala akong narinig na kahit na anong reklamo. In fact, wala kang ibang ginawa, kundi ang suportahan ako. Kahit nung araw na nalaman mong ikakasal na ako. Alam ko na nasaktan at nagalit ka noon. At pwede mong sabihin sa lahat ang tungkol sa naging relasyon natin. Pero hindi mo ginawa. Pinrotektahan mo pa rin ako. Mahabang kwento nga ng lalaki. And so I called off the engagement. Kahit pa alam kong pwedeng ibigay ni Lolo ang Lim Estates. Sa third cousin ko nagalit si Lolo sa akin. Pero sinabi ko na lang na gusto kong mag-focus sa pag-aaral. But the truth is, sinubukan kitang hanapin kahit pa alam kong nahuli na ako. Kasi nasaktan na kita. Kasi wala ka na. Nung mga panahong kailangan ko ng makakausap at masasandalin, ikaw ang laging nasa tabi ko. Pero ako, nawala ako sa tabi mo. Kasi ang tanga ko. Sobrang laki ng kasalanan at saka pagkukulang ko sa'yo. And after more than 6 years of trying hard to find you, tadhana na pala mismong naghatid sa akin patungo sa'yo. Sabi ko, hindi ko na uulitin ang pagkakamaling nagawa ko. At mas mamahalin pa kita. Napapaus nga ang boses na wika pa nga nito. Nung lumubog ang yate na sinasakyan mo, sabi mo pupunta ka sa isang isla. Sang isla ka dapat pupunta. Seryosong tanong nga ni Bianca. Nang maalala ang klase ng negosyo na meron ng pamilya ni Chris. Sa islang to. Bakit Chris?
Kasi imposibleng kami ng mga bata ang balak mong puntahan dito. Lalo na't sa'yo na rin mismo nang galing na hindi mo alam na dito pala ako nakikita. Honestly, may nabili akong malaking lupa rito para mapatayuan ng beach resort. Sobrang ganda kasi. And truth to be told, bilang isang negosyante, alam ko na hindi lang triple ang balik sa akin kapag nagawa ko yun. Ano? May halong inis nga na tanong ni Bianca. Yun talaga ang unang balak ko. But then, nung tinanggap niyo ako, nakita ko kung paano nagtulong-tulong ang halos lahat para mapanatilang kaayusan at kalinisan ng isla. Nung nagtanong-tanong ako, ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nilang magkakaroon ng beach resort at hotel, lahat ng napagtanungan ko hindi natuwa kasi marami daw isla dito sa Pangasinan na pinatayo ng resort tapos ang daming mga responsableng resorts owner at turista ang nagpupunta kaya unti-unting nasira ang isla. Kahit pa alam mong kikita ka ng malaki dito kung sakali, kahit pa malaki yung mapapatayuan mo. Mula nung tinanggap niyo ako rito, naranasan ko ang klase ng buhay na meron kayo. I realized that there's more life than making a lot of money and providing myself to people. Kaya oo, kahit pa alam kong may potential na kumita ako ng malaki kung sakali, at kahit pa alam kong mas mapapatunayan ko ang sarili ko sa pamilya ko, mas pinipili kong protektahan na lang din ang islang to. Lalo na alam ko rin na mahalaga sa inyo ang anak natin. At lahat ng mga andito mahalaga ang isla. Kung ganun, paano yung lupa na nabili mo? Sigurado ako na malaki yun. Tanong pa nga ni Bianca. Bala kong patayuan ng mas malaking kliniko o ospital na mag-offer ng mga libreng gamot tsaka check-ups. That way kapag nagkakasakit dito, hindi na nila kailangan pang bumiyahe at magbangka papunta sa kabilang bayan para lang magpagamot. I am also planning to build a small community college para makapag-offer ng libreng kurso sa mga nais makatuntong ng college. Nakangiting sagot ng lalaki kaya bahagyang umawang ang labi ni Bianca. Eh ikaw, natapos mo ba ang kurso mo? Hindi ba pangarap mong maging abogado? Hindi ko na natapos ang huling taon ko sa college. Kasi nga dumating sa buhay namin ang kambal. Hindi ko naman sila pwedeng iwan kay tatay para lang makapag-aral ulit ako. Kaya mas inuna ko na munang mga bata. Sagot nga ng babae. But I'm here now. Pwede ko kayong tulungan na para makapag-aral ulit sila. At ikaw din para matupad ang pangarap mo. Chris, tama ka na noon pangarap ko na maging abogado. Pero mula nang dumating sa buhay ko ang kambal, ang tanging pangarap ko na lang talaga maging isang mabuting ina at maibigay ang mga pangangailangan nila. Kaya ayos lang ako. Sagot nga ni Bianca at tipid ng umiti. Kung sakaling magbagong isip mo, sabihan mo lang ako, tutulungan kita. Mababa ang boses na wika nga ni Chris. Oo nga pala, kung sakaling itutuloy ko ang plano kong resort, anong magiging reaksyon mo? Siyempre magagalit ulit sa'yo. Prangkang sagot nga ni Bianca kaya agad na umawang ang bibig ni Chris at malawak na napangiti sa excitement. Wait, does this mean na hindi ka nagalit sa akin? Okay na ba tayo? Ibig sabihin pwede na akong manligaw ulit? Sunod-sunod na tanong nga nito kaya literal na napanganga si Bianca. Baliw. Sagot na nga lamang nito kunwari at tumayo na. Pero pagkatalikod nga nito ay agad na gumuhit nga sa labi niya ang ngiti. Kahit aminado nga siya, sobrang saya niya sa mga narinig. Hoy, napangiti kita ah. Narinig niyang wika ng lalaki. Puro ka pa rin kalokohan hanggang ngayon. Matulog ka na nga. Sagot na nga lamang niya. Kung ganun matulog ka na rin. Kasi kailangan mo ng maraming pahinga. Kasi sisiguraduhin ko na simula bukas hindi ka na magpapahinga. Sa pangaharot ko sa'yo. Malawak ang ngiting sagot ni Chris. Kaya napakagat si Bianca sa ibabang labi. Hindi na siya sumagot pa. Pero pagkapasok niya sa kwarto nila ng mga bata, ay napangiti na naman siya na parang baliw at napahawak pa sa dibdib niya na malakas ang kabog. Pagkatapos ng gabing iyon, pakiramdam ni Chris ay unti-unti nang nawawala ang ilang sa pagitan nilang dalawa ni Bianca. Nagagawa na kasi nilang mag-usap, kwentuhan at tawanan na parabang kahit na papaano ay napakawalan na ni Bianca ang sakit na naramdaman noon. At sobrang saya ni Chris.
Kasi hindi lang siya sa kambal napalapit ng sobra, kasi ay napalapit na rin ulit siya kay Bianca. Papa, mabait po ba sina lolo at lola? Nakangusong tanong ni Christian isang araw, habang nakasakay sila sa magarang sasakyan ni Chris at bumabiyahe pa Maynila para nga personal na niyang maipakilala ang mga anak sa pamilya niya. Sa totoo lang, ilang araw ding kinumbinsi ni Chris si Bianca na gawin ito bago niya napapayag ang babae. Natatakot kasi si Bianca na huramap sa pamilya niya at naiintindihan naman niya kung bakit. Pero binigyan niya ito ng labis na assurance. Kaya pumayag din si Bianca sa huli. Papa, paano po kung ayaw po nila sa amin? Tanong nga ni Christine. Mga anak, mababait ang lolo't lola niyo. And I'm sure na magugustuhan nila kayo. Nakangiting sagot niya. Paano kung hindi? Wala sa sarili naman niyang saad. Then, it's their loss. Ipakikilala ko kayo sa kanila kasi karapatan nilang makilalang mga bata. Kung hindi nila yun matatanggap, walang magbabago. Kasi buo ng desisyon ko na buuin ang pamilya natin. Sa ayaw man nila at sa gusto. Pinal na sagot nga ng lalaki. Kahit pa itakwil ka nila, at baka ibigay sa ibang negosyo nyo? Paninigurado nga ni Bianca. All my life, wala akong ibang ginawa kundi ang i-please sila. And I'm done proving myself to anyone. Tapos na din ako matakot kay Oo Bianca. Kahit pa itakwil nila ako at bawiin ang lahat sa akin, wala na akong pakialam pa. Because this time, ipaglalaban na kita. Kayo ng mga anak natin. Bagay na, nabigo kong gawin nun. Puno ng sinseridad na sagot nga ng lalaki. Kaya napangiti si Bianca at kahit na papaano, ay gumaan ang pakiramdam niya. Saka tumawag na ako kina mama bago pa tayo bumiyahe. Kaya alam nilang darating tayo. Dagdag pa nga nito kaya marahang tumango si Bianca. Pagkaraan ng ilan pang oras, ay nakarating na sila sa mansyon ni na Chris. Napalunok nga ng laway si Bianca nang mapansin na tila walang nagbago sa magandang bagay kahit pa maraming taon na ang lumipas. Nang maiparada na ni Chris ang sasakyan sa harap, ay sabay-sabay na silang bumaba doon. Wow, ang ganda po ng bahay, sobrang laki! Malawak ang ngiti at namamanghang wika pa nga ng kambal. Pasok na tayo sa loob? Nakangiting paganyaya pa nga ni Chris kaya yun ang ginawa nila. Muling nakaramdam ng kaba si Bianca. Pagkabukas kasi nila sa pinto ay nadatnan nila ang mga magulang ni Chris na nakaupo sa sala na tila hinihintay sila at nandoon din ang lolo ni Chris. Mapalo. Mababa ang boses na bati nga ni Chris. What is the meaning of this, Christopher Lim? Seryosong tanong nga ng lolo ni Chris. Gaya po nang itinawag ko kay mama at sinabi ko sa kanya nandito po ako para ipakilala sa inyong mag-iina ko lo. Sagot nga ni Chris. Inanakan mo ang anak ng kasambahay natin noon? Por santo, Chris. I tried introducing you to a lot of well-educated and successful women from successful families. Hindi na nga nito nagawang ituloy pang sasabihin ng pinutol nga ito ni Chris. Stop it, Lo. Ayoko nang marinig ang sunod niyong sasabihin kung iinsultuhin niyo lang din ang ina ng mga anak ko. Stop it, naririnig ka ng mga bata. Mariingwi ka naman ng papa ni Chris. Maupo muna kayo at pag-usapan natin ang mahinahon to. Mababang boses naman ng mama ni Chris na pilit pang umiti. No man at unless mangangako kayo na wala ni isa sa inyo ang magbibitaw ng masasakit na salita sa mag-iina ko. You see, nandito kami as a sign of respect kasi gusto kong makilala niyong mga anak ko. Pero kung huhusgahan niyo lang kami at mamaliitin ang mag-iina ko, then I guess mali ang magpunta at dalhin pa sila rito. Dagdag pa nga nito. No, Chris, anak. Hindi namin gagawin yun. Malumanay ang boses na wika naman ng mama ni Chris. Anak, you have to understand na nagulat lang kami. Bigla ka na lang tumawag at sinabi na may ang mga anak na kayo ni Bianca. At dadalhin mo sila rito, akala namin nagbibiro ka lang. If you don't mind me asking, paano ba nangyari to? Tanong ng pa nga ng mama ni Chris. Nagsimula po kaming maging magkaibigan. Nung nagtatrabaho sila rito, mama niya. Nung mga panahon na sobra akong nape-pressure sa success niyong lahat at sa taas ng expectations niyo sa akin. Nung mga panahon parang mahal sa akin ang pagngiti at hindi pwedeng magsayang.
Nang kahit na segundo lamang dahil baka ma-disappoint kayo. Siya po ang unang tao na nagawa kong tignan sa kung sino ako. And yes, siya ang kauna-unahang babae na minahal ko ng sobra. Dagdag pa nga nito. But I hurt her. Sa kabila ng pagmamahal at suporta niya sa akin, sa lahat ng bagay, nasaktan ko po siya. Yun ay, noong umuwi ako dito kasama si Stacy at sinabing ikakasal na kami. Wika pa nga nito. I remember that day. Yung nabitawan mo ang wine bottle, Iha. Wait, kung girlfriend mo na siya nung mga panahong yun, bakit hindi mo sinabi ka agad sa amin? Bakit nagpasya ka pa rin pakasalan si Stacy? Nalilitong tanong pa nga nito. Dahil alam po namin na hindi kayo sasang-ayon sa relasyon namin. Dahil alam namin na gusto nyo, ang maging kasintahan ko ay nanggaling din sa kanilang pamilya. Sagot ni Chris kaya sabay na napasingapang mga magulang niya. Kaya rin nung nalaman mong nangyari sa mama niya, nalaman mong umalis na sila ng papa niya, pinutol mo agad ang engagement niyo ni Stacy at sinubukan yung hanapin siya? Hindi dahil gusto mo siyang tulungan kundi dahil, opo, mahal ko siya. Saad nga ni Chris at hanggang ngayon ganin pa rin po. Mahal na mahal ko pa rin po siya. So imagine kung gaano ko kasaya na makita siya ulit at malaman na may mga anak pala kami. Nakangiti pero emosyonal na dagdag pa nga nito. Pero Iha, bakit hindi mo kaagad sinabi sa amin na nagkaanak pala kayo? Tanong nga ng mama ni Chris. Because she wants to protect me. Kahit pa sobra ko siyang nasaktan dahil sa pagiging tanga ko dahil sa natakot na hindi mapunta sa akin ang Lim Estates, pinrotektahan pa rin niya ako. At isipin niyo kung paano siya nahirapan na mag-isang palaki ng 2 bata na walang natanggap na suporta sa akin. Kaya panahon na para bumawi ako. Oh my gosh. Bulong pa nga ng mama ni Chris na napatakip na nga lamang ng bibig. But I won't make the same mistake twice. Kung madidisappoint ko man kayo sa desisyon kong to, ma. Sorry po, pero hindi ko nahahayaang malayo ang mag-iina ko. Papa at lolo, wala na akong pakialam kung kunin at bawin niyo sa akin lahat because Bianca made me realize that there's more to life than just money, success, and proving yourself to other people. Masaya po ako ngayon kasama ang mag-iina ko at alam kong ganun din sila. At hindi ko hahayaan na masira ang kahit na sino. At lalo ng kasiyahan nila. Hindi agad na nakasagot ang mga magulang ni Chris. Pero nakita nila na naluluha rin ang mata ng mga ito habang nakatitig sa kambal na ngayon ay nakatago sa likod ni Chris at tila natatakot. Maya-maya pa ay unang lumuhod ang papa ni Chris at nakangiting naglahad ng kamay sa mga bata. Pwede ko bang mayakap ang mga apo ko? Emosyonal na tanong nga nito. Agad na napangiti si Chris at Bianca sa narinig. Ang kambal naman mabilis na tumakbo palapit sa papa ni Chris para nga mayakap ito. Iha. Mababa ang boses ng wika naman ng mama ni Chris tapos ay naglahad nga ng kamay kay Bianca at ngumiti naman si Bianca bago naglakad palapit at yumakap dito. Noon pa lang alam ko nang espesyal ka. Noon pa lang magana ang loob ko sa'yo. I'm sorry for everything you had to go through alone. Pero sa puntong to marami ka ng karamay. Welcome to the family, Iha. Bulong pa nga nito. Salamat po. Emosyonal na sagot naman ni Bianca. Pagkatapos noon ay sa kambal naman yumakap ang mama ni Chris at ang papa nito ay niyakap din si Bianca. At ilang sandali pa ay sabay-sabay silang napatingin sa lolo ni Chris na tila hinihintay ang gagawin o sasabihin nito. What? Masungit na tanong nga ng matanda. Come on pa, stop being such a baby. Kasi alam namin na sabik ka ring mayakap ang apo mo. Natatawa na biro pa nga ng papa ni Chris. Hindi naman napigilan ng matanda ang pagsilay ng ngiti sa labi. Tapos naglahad nga ng kamay sa kambal, kaya mabilis na lumapit ang mga to sa kanya. Tapos tumingin nga ito kay Bianca. I'm sorry, Iha. Sa lahat ng nasabi ko, nagkamali ako. Kung kailan ako tumanda, saka naman umurong ang aking pag-iisip. Akala ko ginagawa ko lang makabubuti para sa apo ko pero ako pa palang nagpapahirap at saka nagpapakasakit sa inyo. Sana mapatawad mo ko. Wala na ho sa akin ang nangyari, sir. Emosyonal na sagot nga ni Bianca.
Lolo Iha, you should start calling me Lolo from now on. Sagot ng matanda. Kaya nakangiting tumango si Bianca. Sobrang naging emosyonal ng araw na yon para sa kanilang lahat, pero magaan din naman sa loob. Maghapon nga ay walang ibang ginawa ang lolo ni Chris at ang mga magulang niya kung hindi ang makipaglaro sa kambal at mas kilalanin ng mga ito. At sobra silang natutuwa sa pagiging bibo ng mga bata. Kinagabihan ay nagpasya silang doon na rin magpalipas ng gabi. Sa sumunod na araw, nang nagpaalam silang aalis na para makauwi sa isla, ay nagreklamo pa ang lolo at mga magulang ni Chris kasi ay ayaw pa nilang mawalay sa mga apo. Pero nangako naman sina Chris at Bianca na dadalasan nila ang pagpasyal sa mga ito. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy pa rin naman si Chris sa panliligaw kay Bianca na kahit pa busy ito sa negosyo at sa dami ng trabahong kailangang gawin, ay hindi ito nawawalan ng oras para sa mga bata at oras para harutin siya. Pagkalipas lang ng ilang linggo, ay tuluyan na nga niyang natanggap ang matamis na oo ng babae. Dahil doon, hindi na siya nag-aksaya ng panahon na ayaing magpakasal ang babae, na malugod naman nitong tinanggap. Hindi magarbo at mala fairy tale ang proposal, pero puno naman yon ng pagmamahal at sinseridad. Lalo na't nag-propose si Chris kay Bianca sa harap mismo ng puntod ng nanay ng babae, kung saan nangako ito na aalagaan at mamahalin ng sobra si Bianca at hindi na ulit kailanman sasaktan pa. Pagkatapos ng mahigit 2 buwang preparasyon, ay nag-isang dibdib na nga sila sa wakas. Tuwang-tuwa nga ang lahat, lalo na ang pamilya nila, at napagpasyahan nilang isagawa ang kasal sa mismong isla. Simple lang ang naging kasal, mga pamilya, kamag-anak at malalapit na kaibigan lang ang kasama nila. Pero napuno naman iyon ng labis na saya at pagmamahal. Tapos ay napagpasyahan ni Chris na sa isla na manirahan kasama ang mag-iina, kung saan ipinaayos nito ang bahay para mas maging komportable sila at para may matuluyan din ang pamilya niya sa tuwing pinapasyalan sila ng mga ito. Bumabiyahe na lang siya pa Maynila kapag may mga importante talaga na kailangang gawin. Bukod doon, pinasimulan na rin niya ang pagpapaayos ng eskwelahan kung saan nag-aaral ang kambal, nagpadagdag ng mga silid-aralan, libre na may access sa internet connection at kung ano-ano pa. Pinasumulan na rin niya ang pagpapatayo ng ospital na magbibigay ng libreng gamot at serbisyo sa mga taga-isla, maging ang pagpapatayo ng community college doon na magbibigay ng libreng edukasyon. Bagay na ikinatuwa ng lahat ng taga-isla. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa nila kasi gaya ng ibang relasyon, nariyan ang magkakatampuhan sila pero hindi naman nila pinapatagal ang bawat alitan. Pinag-uusapan at inaayos din naman nila ang lahat. Sobrang pinatuyan at pinakita ni Chris sa mag-iina niya ang labis na pagmamahal niya sa mga ito. Alam ni na Bianca at Chris na hindi pa dito nagtatapos ang kwento nila. Bagkus ay ito pa lang ang totoong simula. Alam din nila na marami pa silang mga pagsubok na haharaping magkasama. Pero basta hawak nila ang kamay ng isa't isa, alam nila na wala silang hindi malalampasan. Simple man ang naging kwento para sa iba, ay tiyak na kapupulutan naman ito ng maraming aral. At sana gaya ng ating mga bida, kahit na papaano ay may natutunan din kayo. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Bianca at Chris. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia,
Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Hidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Ellie Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean the Best of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fest Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean, Malunes,
Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan, Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Austin Alito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus,
Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.